nato pagbangon o pagbalik na mas kusgan o mas ligon pa kay kaniadto. Mga inigugma, bagong tuig, bagong kinabuhi, bagong kahigayunan. Nining tuig 2022, kuyog kita pagpanaw isip usa ka katawhan, isip usa ka katilingban, usa ka simbahan. Kuyog kita sa pagtabang, sa pagtambayayong, sa pagbangon. Kuyog kita, maghiusa kita diya sa gugma ug sa panabang sa Dios. Ug ang atong pag-ampo nining bagong tuig ug sa adlaw nga tanan, buligan unta kita sa grasya sa atong Ginoo, ang Senyor Santo Niño, uban sa pangalian ni Santa Maria atong inahan, ug ni Senyor San Jose. Kaninyong tanan, mayong Pasko o bulahan nga bagong tuig. Bangon Sugbo, bangon Sagbuanon. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, Amahan o Anak o Espiritu Santo. Amen. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. PRO7 Action Files. Mga panghitabo naglambikit sa katawan, ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, mga kasong palayong isuway, hatagan ng katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. PRO7 Action Files. May hapon ka atong tanan. Kumusta? Welcome sa atong tulumanon ang PRO7 Action Files. Kini gyapon inyong ubos nga alagad Dennis Rigner Tabar mo'y makig-uban kaninyo hangtod ta sa alas 4:30 karong hapuna. Unya karong hapuna mahigala nalipay ko kay ako ang partner nga gikamingawan kayo. Basta wa ni siya murag atong programa murag kuangan jud, no? So karon ni tunga na gid ako ang partner pero niadto ngaging semana murag grabe iyahang makabisi gyud. So karon ang ato ang partner ni nato ang programa way lain kundi si Lieutenant Colonel Maria Aurora Lagari Rayos. Sir, Ma'am, may hapon, hilabi na sa atong suking tigtanawan ng programa ha. Sa mga millennials, live, Facebook live daron. May hapon ka natong tanan. Pasensya na, absent ko atong last Wednesday kay dili murag naigi kabisihan. Busy gyud kinabukta dito sa probinsya sa Negros Oriental. Correct. O nanawag siya nako mayala, nanawag siya sa dili siya makatunga kay nasa sa Dumaguete, no? Matos lag Dumaguete. So, wa tay mahimo ana kay Dumaguete, piti sige yung layo ah. So, kato inland gyapon to siyang trabaho gyapon kay kinaging sidekick ni siya pero Miss PRO7 lagi nga director. O asa ang director sa PRO7 naapod ni siya kay tigpamaaba man ni. Unya naapod siya sa PCR sub. So mo na nga di ta matinga kung asa ang ato ang RD naapod si Ma'am Rayos. Ha? O niya siya mo po isuki kay mga media. So mao gina iyang trabaho kay pwede sa mamaaba sa karong hapon na may gala atong bisita ako ang mga amigo dugay naming magkita ani no. Nung dagko naman sila mga ranggoy. Mga kapitan pa man itong mga amigo sa una kaniadto karon na Lieutenant Colonel naman pero ni gwapo Padung pagali na pag full pledge na sir. padung kit full place Yes, no. sir. Kunya nagkadugay ra ba ako na pagsibaran ba nagkagwapo man. Ay, dili na nagkagwapo kay parintinas mating nisamot ka. Kasama ka gwapo o kay libo ko, guwa mga tigwa, mga gwapo.
O pero busy kay ni sila kay ako usa ka atong unahon pagpaila mga galang ato ang bisita karon ang Deputy City Director for Administration sa Lapu-Lapu City Police Office wala ang dili si Lieutenant Colonel Richard M. Oliver. Sir, maayong hapon. Maayong hapon sir. Ganun din po sa atong mga televiewers o mga kauban nako karong hapon si Sir Parilla akong upper class. Atong co-host si Lieutenant Colonel Rayos sa ngalan po sa amo ang City Director sa Lapu-Lapu na naay importanteng meeting na gitambungan karon sa Mayor's Office. Kami po nagpapasalamat sa higayon na gihatag ninyo karong hapon. Okay, nya ato ang laing bisita karon mga gala gikas Lapu-Lapu City Police Office tabok ta diri sa Cebu City Police Office no. Way wa makaila ani kay kung padaganong ganin konsehal siguro syudad daog ni kay murag apit kada adlaw ang naong na TV no na sa interview pirmi ba suki ni siya sa mga media kay kung unsa ka busy ato ang City Director sa Lapu-Lapu mao man po diri sa Cebu City Police Office so mao na ang usahay ang ma-interview pirmi unya eligible man sad no di man sad pwedeng di nimo interviewon kay mas kahibaw man sa gid sa unsang mga pangutana ato ang amigo sab Lieutenant Colonel Wilbert Parilla ang ato ang Deputy City Director for Operation sa Cebu City Police Office. Sir, maayong hapon. Maayong hapon ka na to, Kap. Nagkita na sa tagbalik. Murag tinuig ni atong pagkita. Lieutenant Colonel Rayos and Lieutenant Colonel Oliver. On behalf of our City Director Police Colonel Josefino Ligan, sa ato ang mga televiewers, ako musbon maayong hapon ka na tong tanan. Kumusta ang dakbayan Sugbo, sir? So far, marag naka-recover na o nagbalik na ta. Almost balik na sa ato ang normal nga pagpuyo after the audit. And now, na nasa daylain nga gihulat nga supposed to be bayon tag dili na lang moabot si Omicron, no? Omicron, oo. Pero gawas nga na busy ang atong kapulisan sa Omicron, sa audit, no? Ang atong labong gipangandaman karon kini nagkaduol nga kapistahan sa Dakbayan Sugbo. Yes, muna usa sa ato ang gipangandaman and gani halos kada adlaw do natay mga coordinating meeting with different agencies for the preparation of our Sinulog celebration. Kita nato na palayan mga igala ato ang diskusyon karon ug mahibaw mo unsay mga kalihukan sa atong kapulisan sa Dakbayan Sugbo ani sa Lapu-Lapu. Kumusta ang Lapu-Lapu, sir? So far sir sa pagkakaroon inahinay nang nagbabalik sir sa normal ang ato ang dakbayan, ang ato ang kapulisan padayon sa pakig alayon sa ato ang local government unit sa Lapu-Lapu sa clearing operation o sa mga relief operation sir. Gani ang atong gi-priority ang isla na hantod karon sir nagkalisod pa ta sa signal dito. Ang means of communication lang nato is lang sir through radio. Di ito i-deny nga ang Lapu-Lapu, Ma'am Rayos, usa sa mga grabing naapektuhan sa bagyong Odette. Yes, Sir Dan. O gani, Sir Dan, sa pag-igo ni bagyong Odette, Sir Dan, patay tanan ang communication, dili lang dire sa Sugbo, hilabi na sa Lapu-Lapu, ug kato yung isla yun sa Olango Island. So, mao na, Sir Dan, nongong, kung makita gali na to, Sir Dan, nga dito mismo sa port sa Angasir, Sir Dan, nga nawala gyud ang ilahang katungtulay mo na ang mga tao dito nga muli padulong sa Olango ni taak gyud sa dagat una sila makasakay sa maong salakyang pangdagat para makatabok balik ngadto sa Olango Island. Karon, sir, kumusta man ang bridge na naanap nabutang nagbalik or unsa may gihimo nila karon? Sa Angasil. Sa Angasir, sir. Kuan sir, nagkuan na sir nagre-reconstruct sir ba? Reconstruct na. Gihinay-hinay ng gihinay tungkol balik. Pero ang naay mga biyahe na sir kaning natay roro na biyahe pero may alternate lang silang port na gihimo. Then kaning mga pambot sir normal naman ang biyahe po. Maayo na lamang sir gani na appreciate sa ato ang mayor na nagkandak ng force evacuation sir sa katong sa usang isla sa Olango kay kun dili pa sir murag dako-dako ang damage kay pati gani ang ato ang police station dito almost sir 70% ang damage sa ato ang police station. Sa police station. Oo. Pati mga patrol cars nato sir na damage po. Ato nang isgutan karong taon-taon mga nato sa ning ang Cebu City usa gyud sab sa grabing na apektuhan. I think wa siguro una gipasaylo atong bagyuha. Basta nasud lang kas Metro Cebu. Yes, sir, Dan. Grabe ang epekto ato, no? Magdatog, mapobre, way gipili. Ang atop
buwalis, ang mga butang, nga guba, nga basa, pero importante nga way kinabuhi nga nakala sa atong pamilya. Mao na atong pasalamatan sa Ginoo. Pero this ato Sir Parilla, pila man gyud katapusan nga report nga dunay nga namatay sa Cebu City. Sa Cebu City, ang last nato nga nadawat nga ato ning gi-coordinate with sa ato ang city disaster, we have received 13. 13, ha? 13 ang ato. Different barangays na siya. Different barangays. So unsa may cause of death ani nila? Kas ang ubang nga nadatugan na ni kato ni mga street dwellers no nga diha ato mga kaigsuonan nga naa sa gawas no during sa hitabo. And then ang uban sad gyud nga ang ilahang panimalay na damage gyud, after the damage din na force sila og gawas, so diha sila na aksidente. Sa Lapu-Lapu, Sir Oliver, pila ba i-record na ito nga namatay? Natay total sir na siyam na casualties, then natay tulo na missing. Kaning siyam na ni sir katuning mga nagpuyo sa mga duol sa baybay. Then ang uban ang ilang mga balay sir na nadatugan ng kahoy. So sa pagkakaroon sir, siyam ang ato ang total na casualties. Kumusta man nila missing, sir? Until now, until now sir, wala pa nato makita. Katuning na-added katong security guards na sa usa ka hotel na nadala sa alon sir, na antod karon wala pa makita. Bali tulo ni sila sir. So mo ni ang nakapait, no? Kay namatay or unsa ba buhi ba, pero ang kuan man gud kay na kuan man kanang missing man unay sakit sa pamilya ba nga kada adlaw ka magsikaw og asa una unsa ba buhi ba patay ba mo nay sakit kayo sanan, ha? So sa unang adlaw ang akong nadunggan sa Parilla uban nga mga labi na sa kalungsuran, no, last week atong bisita sa province man Ma'am Rayos. Yes, sir, ningon gyud sila nga usa sa mga mismo gani si Mayor Governor Garcia mi-acknowledge gyud siya sa presensya sa atong kapulisan pagtabang sa paglimpyo sa kadalanan sa kalungsuran man o sa syudad man nga sakop sa Cebu Province. Yes, sir, O ganin, sir, ako sa deng idugang, sir, no, nga ato ang Regional Mobile Force Battalion, samtang maski nagulan pa, but nawala na ang katong kusog nga hangin, sir, gipa-deploy dayon sila mismo para pag-clear dayon sa mga dalan. Kay gani, nagmando dayon si Colonel Lingbawan sa iyahang mga personnel nga kung nag-force evacuation po sila sa municipality of Cebu nga kato namuyo mismo dapin sa baybay kay ang uban dili sila mo muhawa kay tungod lagi sa ilahang mga kabtangan nga hadlok mawala, hadlok kawaton, apan kinabuhi naman ang gisgutan mo tong nag-force evacuation. Ugali naay usa dito nga usa ka haya ilagay mismong gikuha mismo ang haya o gidala mismo sulod sa kampo kay nidako gyud mismo pud ang tubig. So ang ilang mga kasilinganan dito, sir, ilang gi-force evacuation. Then after ato nga pagkusukuso human sa kusukuso sa hangin o sa kusog nga ulan, sir, maski nagtaligsik pa ngit-ngit pa, sir, nagpa-deploy dayon sa Sir Lingbawan kay nakita niya nga safety na ang ato mga responder nga mo clear sa maong area, iyahang gipa-deploy. Tinuod na dakog role ang atong kapulisan sa probinsya. Gani gi-acknowledge na ni Governor Gwendolyn Garcia nga muhatag siya og incentive, no, ngadto sa mga tao nga mitabang apil na sa isulti niya na ang kapulisan sa probinsya to, no, sa sakop sa probinsya sa Sugbo. Sa ato diri sa Cebu City, sir, unsay role sa atong kapulisan niya higayuna nakapatabang patag paglimpyo na apat pagtay force evacuation sa mga gingon ni Ma'am Rayos? Before the typhoon hit, no, doon na tayo mga advisory daan. So usa sa atong gibuhat sa kapulisan is ang preventive nga mga activities like recorrida, and we assist the city in forcing katong mga prone areas, not posible nga daghang labi na sa mga kabaybayunan so mo to nga hing assista. And right after sa typhoon, as early as 11 o'clock sa gabi on 16, pagka hitabo gid sa bagyo, 11 o'clock sa gabi ang ato ang city director, ako ug ang atong chief operation and other staffs nagtuyok na sa tibok area sa Cebu City, and with the directive of our regional director nga kinahanglan ma-maintain nato ang peace and order, specifically ang kaning looting, no, kay mostly sa ato ang mga mall
hing-accommodate sila og mga biktima, no? So ilang gipasod mismo sa ilahang mga mall, like dili na to isulti ang atong mga mall, no? But mostly sa atong mga dagko nga mall diri sa atong syudad. So sila. That's the first time nga nahitabo na siya nga ang mga mall hing-allow sila, hing-dawat sila og mga biktima sa bagyo, no, dito. So usa sa atong gikabalakan nga basin unya og dunay mga hitabo nga pag-looting considering nga na sila sa sud na sa mall. So usa na sa atong gibantayan nag-augmenta sa mga mall sa ilang security. The same time atong unang gi-assist nato ang mga kapulisan, istasyonan atong gibisita, especially nga ang Station 3 damage gud siya Asa to Station 3? sa may kaning sa may Plaza Independencia sa okay. waterfront. Waterfront police station, okay. Hingsaka ang tubig dito, hanging abot na sa ilahang ang seawater, hingabot na dito sa ilahang istasyonan. So usa sa atong gikabalakan basig dunay storm surge, no? So butoy ato ang gibantayan nga nawala man ang signal. So hinahinay tagbalhin sa ato ang mga arrested person, no? Atong gibalhin daan just in case nga dunay mudako gid and then na-damage gid sad ang ilahang istasyonan. So mao to nga una natong gituyok ang ato mga istasyonan, gi-check ang ato mga personnel, at the same time deploy ta sa ato ang mga personnel dito sa mga areas nga posible nga doon na unya mahitabo nga looting. So we don't allow nga mahitabo to the same, ang atong gi-prevent is the same nga mahitabo sa katong sa Tacloban, no? So muna ato ang unang gibuhat. We maintain sa ato ang anti-criminality. Sa Lapu-Lapu, sir. Pareha sir sa gihimo sa Cebu City Police Office sa wala pa ni abot ang bagyo na natay mga preparation sir nagipanghimo gipahinumduman nato ang atong mga katawhan labi na tong mga naa sa mga baybay na areas, baybayon na areas na mag-evacuate, then mag-prepare ng mga at least mga for 3 days na mga kuan nila kanang mga stock sa pagkaon ug tubig. Gani sir, before the typhoon, no less than the mayor of Lapu-Lapu ang naa sa city headquarters namo na nag-briefing yun kung unsay mga buhaton. Then after na mag-igo ang typhoon sir, diha dayon atong gi-deploy ang ato ang mga personnel kay naatay mga kababayan sir na even during the kasagsagan of that typhoon na naguba ang mga tindahan, nagsugod silang mga wat, no? Ang usa na nabiktima kaning savers, no? Pero natay tulo na arrested personnel og nalipay pud ang savers kay na-recover ang kaning mga power tools nila na mga gipangkawat. Then ato sa gi-cancel sir ang supposed to be na ay break, no? Na Christmas break unta, pero ang Lapu-Lapu City Police Officer amo nang gipang-cancel ang amo ang break, although ang mga kabalayan pod na mga sa atong mga pulis biktima sad, pero mas giuna sir na magserbisyo sa ato ang katawhan ay labi na sa clearing operation o nag-deploy sa tanang personnel sa ato ang mga MECO personnel para sa pagbalik ng kuryente sir, kay kaning mga kable ng kuryente nagihapon tay mga kababayan na kuhaon ning mga wires. So far sir, ang atong kapulisan di nagpabaya, naglihok before and after the typhoon. Sir, ang nakakuha ni Ma'am Rayos, no, kay natay makaigsunan Japon nga sa ilang gigunan ni sir nga ipabakwit na, post evacuation na, pero sa to sing nga doon nagyapoy uban nga di mo patuo, no? Yes, sir, Dan. Experience na nako nga di mo patuo kay mga uba yan ikalang hapit na Una pa manawag. kanang nanagyod unya naglisod na sila di pa manawag di na ta maka-rescue nila. Yes, Sir Dan. So, mao sa nakita siguro na to, Sir Dan, nga lessons learned siya. Just in case nga nanapoy moabot nga katalagman kay dili man gid nato na mapugngan kay nature man na siya. So at least learning na pod sila sa umaabot pang mga katalagman. So mao po na sa amo sa kapulisan, Sir Dan, no, nga wala gid mi nagkulang sa ato ang mga community or sa atong komunidad, Sir Dan, nga ipahibalo sa ilaha kung unsa ni kakusog ang ato ang mga panghitabo or kasikas sa nature nga moabot sa ato apan mo na imong giingon nga usahay gahig yung ulo. Nasa babantayan sad nga katus ang bagyuha sad
ang report ato alas 9 alas 10 or 11 ba to? Mas ni sayo. Di sayo mag alas 8. Yes, sir, Mas then. malasay O noon. ganin sir din, napakos kadalanan anang panahon na tungod kinapatay trabaho sa PRO7 nga kinahanglang humanon. So muna gisulong nato ang bagyo gyud kay naapatay buhaton for the following day nga basta pulis sir din. So ungon jud ang kanang mga katalagman sir din para lang po sa katawhan. Amo na ako dito ko nabtas barangay oy. Kay Parang- sa ko magtuo nga alas 8 media mao na to. No? So naginakutay pa mi pagka mga 8:30. So buong ko kusog naman kay nistanan na motor pa mi kahoy kay di mi kaagi ba. Kusog naman kay nistanan di na mao na magisiguro di naman ibada. So sakay na ko mga pangkapasayon maro na magilupad ang sakyanan maro na magadanas kalsada. O ko di na tamalig delikado kita ma-rescue ani. So mo to yung nabantayan nang uban di kumpiyansa nga ang uban man gud kay atong naandan mo itipas ra ni or mahilis ra ni. O mo gid ako So kumbaga experience na ko sa mga tao. sir din gi-underestimate. Correct. Oh, nya may ilikay ta kay Santo Niño, ana ba? Nay mga panahon nga kita mismo sa itong kagalingon mo, mangandam ta, no? Di ta kabaso sa itong kapulisan kung usahay, manawag na, parin na din. Lisod na kayo, no? Lisod na kayo. Bisa ka to inyo ha, sir, nga imong giingon, nga na mga isla nga inyong gipa, mga lugar, inyong gipapahawa. Kaya kung wapa, grabe yung ta kayo, siguro kadawat o daghan ang mamatay, no? Pero, nag-iuba na to nga, mag-ibili lang ang bana, ipabili na kaya mga butang, inana ba? So, sakto na giingon ni Ma'am Rayos nga lesson learned, and then siguro sa sunod ug maingon siguro ang mga otoridad nga or nasa gobyerno nga pahawa lang sa mo diri sa ila na nagkagalingon nga safety ila ang gitanaw sa gobyerno kagalingon kaluwasan ginila ug di na gyud mo paton wag gitay mahimo na ikaw sa parila di makatuhi gayon na. Considering nag-declare ang ato ang city director og full alert status, all personnel standby. Usa na sa rason nga nindot sa dato nga nabuhat nga ang ato ang mga personnel tanang personnel nato gipa-report nato that day and then on standby sila. So that's why pagkahuman sa Baguio paghunong gid pag 11 o'clock immediately na-deploy gid dato nakahatag ta og mga reinforcement sa ubang mga private agency sa mga private nga mga individuals because ang atong personnel is intact. Because prior to that nag-declare na ang atong city director og full alert status. So on standby ang tanang personnel nato that time. Pero sa imong report or ako nakadungog ka sa imong balita nga sa interview nimo nga na kay mga personnel nga wa na makatunga after sa Baguio imo nang ipa-report tanan mga 2 or 3 days after wa na mo tunga. Doon naman tay mga personnel nga on leave ang uban that time wala maka-report or wala sila kaabot no. So that's why nga ang katong mga on leave atong gi-recall following day nagkandak dayon ta og accounting sa ato ang mga personnel. So muna nga ang uban naiwa ka uli kay na may wada ka report kay na may mga na-assign og Cebu City nga na-assign sa province. So nawala man ang contact. So katumuto wa sila kaabot because gi-declare na to nga full alert status is mga hapon naman mga 1 o'clock sa hapon. So ang ubang mga personnel wala nakaabot sa o naka-report, they just contacted nga sila, naagyapon sila. So naabta na sila sa pagkawala gid sa to ang communication mo nga following day nagkandak din ta og accounting sa to mga personnel. Pero kalos ginawa tay mga reported nga mga police nga na injured na or na siguro gisbre kaya lagi mga bahay nga nangaguba gid sa tong mga kanto ng police kay siyempre no. Pero why report na injured na matay wala. Yes, doon na ta sa ato ang personnel, doon na tay na report nga damage ang ilahang panimalay naka-record ta og mga 200 kabok personnel, 200 plus. Dili na ko totally damage yun. Not totally na poy partial lang nga damage. Nga na-record na to nga mga kapulisan nga ilahang panimalay naguba. Sa ato dito sa Kwan, sir, sa Lapu-Lapu, pila ba ka na ba mo record kung pila ka balay sa atong kapulisan ng taon po nga naguba? So far sir wala tay kaayo na mga PNP personnel na totally damaged ang ilahang balay. Nara tay mga partially damaged, apil na ang ilahang mga sakyanan pero dili siya dako kayo sir. O injured? Wala ko'y injured og ang maayo sa Lapu-Lapu kay halos tanang personnel nato
from Lapu-Lapu City area lang. So kung pag-recall sa tanang personnel, Nada yun. nadayon sila. So Sir Dan, napo ko addition ana no nga kasagaran gyud sa atong mga pulis diri sa Central Visayas, hilabi na sa Bohol, ug sa Negros parting Bais, Manhuyod o Bindoy nga ang mga kapulisan pud nato Sir Dan nga ang ilahang panimalay na totally damaged, na partially damaged. So sa in terms po nato sa na-injured Sir Dan, naalang tayo usa ka buok na recorded na na-injured during sa clearing operation kay na slide siya. Pag-clearing na. Pag-clearing na. So mao to so far ang atoa sa kapulisan sa Central Visayas. Karon, unsa may gihimo na sa PRO7 nga human sa bagyo, no? Nababatay gihimo pod nga mga relief operations, atay gihimo nga mga kalihukan pod pagtabang sa mga nabiktima. Yes, Sir Dan. So, una sa nato, Sir Dan, no, matod pa ng Sir Parilla, naa sila preparation phase, naa sila during sa typhoon and the post-operation phase. So, adto ta sa during sa kuan sa Sir Dan. So wala ta nagkulang gyud sa atong katawhan, sa atong panghimangno o gani gigamit nato apil ang ato ang social media aside sa rekorida, nata ang atong social media nga nagpahimangno nga mao ni ang gikusgon sa bagyo. At the same time Sir Dan, gipahimangnoan sila kung pwede na ma-evacuate, i-evacuate yun kung unsay sulti sa ato ang mga barangay. So mao na lagi gigon nimo nga maski kuan nagigahi og ulo. So di pud nato sila mabasol kung unsa pud kagahi ilahang ulo. Then naasad tay gitawag natong mga standby forces diha sa Police Regional Office 7 sa wala pa mo abot ang bagyo. So naka-standby na Sir Dan kay just in case kung natay rescuehon, naadayon ang ato ang kapulisan sa PRO7 para mo assist sa ato ang Tri-Cities o sa neighboring nato sa Cebu Province. In fact, nga dili man gyud ta basta-basta pud katabok ngadto sa other provinces sama sa Bohol o sa Negros Oriental. Sikihor. So mao na Sir Dan, after sa bagyo Sir Dan, gipa-deploy gid mismo og gani nakita siguro nyo sa kadalanan ang katong nagsuroy-suroy dayon nga ato ang mga media nga naa atong kapulisan nag-clearing dayon diha sa ato ang kadalanan. So mao to nanggawas na to ato mga chinso, ato ang mga logistical equipment sa ato sa PNP. So mao ning kuan kumbaga sunod sa Ginoo ang pulis dayon kay tawagon ang pulis man dayon next to God basta magpa-rescue na, magpa-clear na. So after ato Sir Dan, so karon no nahihupa naman tungod sa kadaghana nga other agencies og nagtinabangay pod abag pod ang ato ang mga barangay sa maong pag-clearing sa maong area na ana pod tay gitawag natong relief operation. So kana relief operation Sir Dan, gikan na sa kauluhan, gikan na sa True Pikachi nato dito sa National Headquarters, nang hatag po ang ubang kapulisan nato dito sa Region 1, Region 2, Region 3, Region 5, o ang NCRPO o ang Cordillera. So Ano mga lugar nga wa kay mapiktuhi? Yes Sir Dan, wala sila naapektuhi. So kumbaga sa una Sir Dan, ingon anak man po ta diri sa Central Visayas nga mangalap po ta og mga relief goods para ihatag po kung kinsa to na biktima. Kung kahinumdum ka sa Bicol sa una Sir Dan nga na diretso gid mismo nga gihatag po nato sa Bicol region. So karon ning tabang po sila balik nato o gani gipadala to nila ilahang search and rescue nga equipment which is naa siya water purifier ang Region 5 ug ang Region 2 gipadala mismo diretso dito sa Bohol kay lisod man ta og imnonon dito sa Bohol. So mo to gipadala plus nagpadala pud og sakyanan ang NCRPO diri sa Central Visayas para mo-assist para sa ato ang libreng sakay. So nindot paminawon Sir din ba nga maski despite sa ato ang nahitabo diri naan ang ato ang mga kapulisan sa other region nga mutabang sa ato. So aside pa na Sir Dan, so napasalamuton po ta sa other law enforcement agencies sama sa Philippine Navy kay gidala nila ang ato ang mga relief goods gikan sa kauluhan padulong diri sa Central Visayas hasta po tong to go. Mao na Sir Dan, magpasalamaton po ta nila. So mao na to kapulisan Sir Dan 24/7 ta nga naghatag og serbisyo para sa relief goods para sa ato ang mga kababayan nato sa Central Visayas. So wala gipilit na Sir Dan, lalaki, babay, aswat,
Nang bonggang-bongga. So, bughat ang labas sa atong ubang kababayan. Tinood na, mo man ay giingon nga, katong nga, kakita bitaw sa panahon nga wata mapiktuhi sa ilahang bagyo, kita man siya nagpadaan Yes, Sir Dan. Bawas-bawas lang gud. Bawas-bawas lang na. Mao man ay Pinoy, Sir Dan. Sa ato sa Cebu City, mao bagyapon doon na natin gihimo ron nga mga tabang or na natin mga relief operations po para sa ato ang mapiksunan. Doon na sa tayo gihimo, no? But mostly ang ato ang mga relief nga goods nga gihatag is coming from other agencies, national government agencies. But we also receive, no, dili lang ang Cebu City but the entire region receive og kanang mga relief goods nga coming from the office of the president through the former Chief PNP General Sinas nga gidistribute intended for the PNP. Pati mo generator, no? Mga generators, tubig, mga superkalan, that is intended for the PNP. So kay sa mga civilians, there are already a lot of agencies man ang nihatag, and then according to our former Chief PNP, nga ang police po nato napiktuan na nabiktima man pod. So, angay pong tabangan. And then ang ubang mga police stations nga until now wala gihapoy kuryente, no? Nagamit ginato ang Cebu City nakadawat ta og 4 ka generator, which is gigamit karon sa Station 5, 6, Station 3 and CMFC, considering nga wala pa sad sila kuryente. Nako kayo og tabang to ang gihatag nga generator. Sa Lapu-Lapu, sir. In cooperation, sir, sa among LGU, padayon ang ato ang relief operation. Gani, sir, itong mga hinabang nagikan sa PRO7, atong giapil pod na panghatag sa ato ang mga katawhan. And so far, sir, daghang pog mga other agencies na naghatag ng hinabang o padayon karon ang paghatag ng mga relief goods o mga kaayuhan, sir, sa mga nabiktima nato sa Bagyong Odette. Tinood na, ang Lapu-Lapu, nanay kwarta, no? Andam ng kwarta, andam ng listas. At taganan, ang paghatag na lagi kuwang, kaya naglalis pa ang mayor ug ang konseho. Ang, o kisa manghatag, no? Ang mayor gusto nga ito sa, kuwan, kanaganing social worker, no? Sa CSWDO, oh. Ang mga konseho sa nga diiya, ganahan man pod nga ang atos barangay direkta. Kaya kung ato sa moagi sa kanang social kuan sa kanang DS, siya may musikat, ang mayor man. So di gustong konseho. So ato ihatag sa kuan barangay dito, barangay. Di mo sa gustong mayor kaya mga barangay kapitan, di mo sa diya ha. So mo na kamong mga taga Lapu-Lapu na igo pumos away ron sa konseho, mo na wa pa mo taga tabang, pero og ang pasultion pa ang taga social kuan, Department of Social Welfare, niingon na nang kwarta, ready na. Igahatag na lang, no? Sa pagkakaroon na mahitabo diri sa Lapu-Lapu sa Cebu City hinoon, no? Kay wa pa masad manghatag, hinahinay pa man niya maragi giagi man gyud sa kuan kana ganing Department of Social Welfare. So mo nang wa makalalis, no? Ang nahatag na nato kapno ang katorang ang ilang gihatag nga to sang gi-assisan sa security is ang katorang sa mga senior citizens nga supposed to be dahatag to before pa sa bagyo. Oo. Ang ubang atong barangay murag natagaan na murag ang uban gipadayon right after sa bagyo gipadayon og panghatag. Na may mga barangay sa noon, no? In fairness sa Cebu City, doon na mga barangay nga nakadawat na sa mga mountain barangay, nakadawat na tag 5,000, no? Katong gihatgikan gyud sa City Social Welfare, no? Pero dili pa nung kay daghan but nagsugod na og pagpanghatag. In fairness nagsugod na niya. Wa say gubot kay giagi man gyud sa kuan City Social Welfare Officer. So ana na. Sa atong pagbalik mga higala, atong hisgutan ang dili lang ang manamatas bagyo, no? Atong bangon na sa unsa may mga kalihukan sa Cebu City, labi na nining nag-angat nga kapistahan, no, ni Senior Santo Niño, kunya ma-virtual man, ma-face to face man, no? Padayon nanganda mga tuang kapulisan gipangandaman tanan halag nay suga way suga, no? Musiga ba ni ang target karon mo kuno ni katapusan, pero gusto sa Mayor Rama nga musiga ni wa pay pista senior na mahayag na ta, no? Og i-appeal po din nato, Sir Dan, ang ilahang whole year accomplishment sa 2021. Correct. Since 2022 na karon. O nya ang kalihukan po sa atong PRO7 sa may nabisihan sa ato ang atong mga opisyal labi na sa nanguho diha sa PRO7 nga si ang ato ang regional director. At diskutan sa pagbalik mga higala, please stand by. PRO7 Action Files.
the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love, action, true love, faith in action. We're one in one hope, inspiration through God's amazing grace. His power and love and pureness of heart show to us His wisdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love, action, true love, faith in action. PRO7 Action Files. Okay, balik sa atong programa ang PRO7 Action File sama sa gyapon mga igala ato ang partner ni ato ang programa nagyapon si Lieutenant Colonel Maria Aurora Gary Rayos. Yan napod ato duha ka bisita nga sila si Lieutenant Colonel Oliver sa Lapu-Lapu, yan napod si Lieutenant Colonel Parilla sa CCPO. Sige ingon na ni Ma'am kaganina, unsa may mga itandi no nahuman naman ang ato ang tuig sa 2021 oh so kung imong tan-awon sa 2020 kumusta man ang ato ang statistics dia mas niubos ta ni saka ta So in terms of kaning crimes, no, occurrence of crime, sa crime volume, as of now, mas sa 2021 mas ubos ta og 17.9% in terms of number of crimes, Okay. no, sa crime volume. So mas ubos ang ato ang krimen, but hinglower lang ang ato ang crime clearance, no? unsa sa man ang Cleared nato nga mga krimen, no? Mas daghan taog mga krimen nga wala nato ma-solve, but it doesn't mean nga inana sa siya kadako ang iyang significant, although naagdi siya pag-ubos, but the good thing is napaubos gid nato ang ato ang crime incidents karon nga tuiga. di ba na tungod kay sa tuig 2021
murag napuno ta sa COVID nga sige tag kanang ganing restriction inanay no. Usa sa na siya sa nakatabang considering gilimit na to ang movement sa ato mga tabat. Ang pinakadako gid na to nga nakatabang gid ang ato yung curfew. Curfew. Oh, kay before kung imong even karon napagyapon tay curfew nga 12 o'clock. So before alas 10 ra gyud kutob ang mga tao. So alas 10 mingaw na gyud. So atong nakuha ang opportunity nga dunay mabiktima. No. So muna siya usa gyud sa rason nganong ubos ang ato ang krimen nga nahitabo. Even gani ang pinaka-common nga kaso nga theft, robbery and physical injury dako kayo og significant nga decrease because sa ato ang curfew nga dako gid kayo natabang. So in general ang Cebu City Police Office niubos gyud ang ato ang Crime volume. Aha. Especially sa 8 focus crime na to. Okay. Sa Lapu-Lapu sir, kumusta? So far sir, sa ikukumpara mo sa 2020 saka sa 2021, mas ubos ang ato ang crime volume sa 2022. Gani na-awardan ang Lapu-Lapu City as Best City Police Office katong nakaaging police service anniversary. Kani sir tungod kay padayon ang ato ang mga police operations na gipangbuhat. Gani sir sa drugs almost kinilo na 2 kilos na 4 kilos ang madakpan na drugs sa Lapu-Lapu. So dako kayong contribution ning mga arrest na ni sir sa pag-us-us ng crime volume ng Lapu-Lapu City Police Office. Ilabi na sir na limited yun ang movement ng mga tao na natay curfew kada gabi. Lalong-lalo na sir after sa typhoon mas gipahigpitan namo ang curfew. Muna mingon ang mga pulis no nga ipaminenti taning curfew no permanente taning curfew kay dako nigtabang sa pag-maintain sa peace and order nya ang mga kriminal sad marag malimitahan ilang lihok kay kuwa mo gyud curfew to pa 24 oras magsisurusuro ang mga tao no di sa kapin mo adlong kang madungo man nimo sa may problema nga may curfew di ba so nindot unta ang ipaday ng curfew sa Piero 7 ma'am. Kung ikumpara na to, Sir Dan, ang total crime incident, niubos yun siya sa 2021. Niubos siya og 13.4% sa 2021. O gani, Sir Dan, ang 8 focus crime na to, ning decrease siya. Hilabi na arita sa theft, which is 26.7% ang pagkunhod, robbery 25.7%, homicide 26.2%, murder 19.7%, ang rape na to ni kunhod bod 27.3%, physical injury 42.6%, carnapping of motorcycle 43.9%, except lang sa carnapping sa motor vehicle nga nag-increase lang siya o by 5 cases. So taas-taas po na contribute tungod kay 38.5% man sa siya. So mao na Sir Deno, adto po ta sa gisgutan ganina ni Sir Parilla ang ilahang adto ta sa crime solution efficiency, kumbaga nagranking ta yun sa pagsulbad yun sa pag nadakpan na siya napailan ng kaso. So ang nagkuha na to sa natala na to sa 2021 Sir Dan, naatay 84.97%, while the crime clearance efficiency naatay 96.93%. So taas-taas siya. Dayon nagranking ta na Sir Dan sa by offices nga pilay kinsa to'y pinakataas nga naay crime solution efficiency o ang crime clearance efficiency. Sa ato ta sa crime solution efficiency, ang nag-number 1 mao ang Mandawi City Police Office. Followed by the Lapu-Lapu City Mandawi Police Office ang nag-number 1. Then ang nag-number 2 is the Cebu City Police Office. And the third is the Lapu-Lapu City Police Office. Then, ato po ta sa crime clearance efficiency, ang number 1 mao ang Siquijor. Provincial Police Office with 99.38%. So, di nato no ikatinga ng Siquijor kay peaceful man gita. Followed by Mandawi City Police Office, and third is Lapu-Lapu City Police Office. So, nindot paminahon Sir Dan nga mao lagi na ang dakong contribution ana tungod sa pag-pandemic. Na-restrict na to og tungod pod sa curfew. Nalimitahan na to ang lihok sa to ang mga kaigsuonan. Yes, Sir Dan. So karon nga
tuig, no? Karon nga na 2022 kadoon na ang eleksyon niya, dunay mga naghulga gyapon ng Omicron na nasinapa gyapon ng COVID, mawang COVID. So Cebu City nadugangan pagtrabaho kay nayo maabot nga sinulog. So unsa may inyohang gipangandaman gyud karong una kining Omicron o na sinulog? Dungan, both. Dungan. Dungan. So while do natay activity, ato sang gisiguro nga luwas ang ato ang katawhan o ang ato ang mga bisita nga muanhi sa Cebu City, safety sila in terms sa criminality, safety sad sila in terms of COVID. No, so duha ang ato ang gidungan. So as of now, nagpreparar na ta sa ato ang sinulog activities, but it is more on religious activities. So wala tay so far wala tay naka-schedule nga activity with regards to cultural activities. So kung may ta inyo na ba nang namitingan na nabay unsa amay mo yung last meeting kaya ako naduga ato kagahapon ningon man to si Mayor Rama nga makitagbo pa siya sa Sinulog Foundation kung unsa nga klase sa kalihukan sa sinulog kuno, naabay face to face, na virtual ba, no? Ang atong sinulog Mardi Gras. So unsa man pa na maisgutin ninyo? So far kagahapon ang atong final meeting with the Santo Niño, no? Sa Santo Niño sa religious activities. Sa cultural wala pa tay meeting nahimo, but for na finalize na nato ang religious activities. Gani magsugod na karong Huwebes, no? Karong Huwebes ang ato ang deployment. Masugdan ni siya sa ato ang mass, and then doon natay send off ceremony sa tanang mga personnel nga mag-secure sa asa mamisa ugma sa Basilica. Okay. No, sa Basilica 9 o'clock in the morning, and then after is the send off ceremony, and then sa Friday start na sa ato ang first day Novena Mass. But wala tay face to face nga misa. It is all virtual. Napulo ka schedule ang misa kada adlaw, but puros ni siya virtual. So sa may makita ni sa kanang Live ra siya. And then doon na ratay usa ka misa nga installation sa ato ang Hermana o Germano. Mura ni siya ang dunay face to face, but limited only to 100 ka tawo. 100 ka tawo. So kung way face to face nga misa, unsa man ni nagpasab ang nagcoach kandila, kay mao Yes, kinay nagdan. nata. How? Yes. Mura ni atong activity nga physical, no? Pwede silang musulod. That's why doon naghapon tay mga personnel nga mag-secure sa Basilica, kay gi-allow na to nga musulod sila diha sa Basilica for dagkot o veneration lang. Sa veneration hikap, Mo igor ka mo pray, and then tuyok. wala to itong hikap or katong Wala na. kitong case ano wala na to. Wala na kay that is also part sa to ang security sa pag-secure sa to ang COVID, no. Nga wala Pero- gyud physical nga hikap. Pero doon na mo send off para sa tong security. So nagpasabot ni nga bisan og dili kayo samok o diya ang atong makita sa Basilica, di kayo samok ang atong makita sa kadalanan, but ang atong presensya sa kapulisan naa gihapon. Yes, kay considering nga open naman ang ato arong area, no, tanan bisag asa pwede naman kang makabiyahe, so we expect nga daghan gid gihapon ang tawo nga modugok during sa kasaulugan sa ato ang Senior Santo Niño. So usa sa ato ang gibutang diha para purpose nga nung doon natay mga security is to observe lang gid gihapon sa ato ang physical distancing and minimum health protocol. Katong solemn procession sa Dispiras wala to. Naagyapon tay procession sa Friday, katong ato ang Walk with Jesus supposed to be kanang opening salmo Kanang kadlawon. o kanang kadlawon, naagyapon tay activity, but motorcade ra siya within the city magtuyok, pero naka motorkada ra ta. Walay lakaw. Walay lakaw. So tanan nga mga munguyog isakay umog sakyanan. Wala sad limit ra nato og 5 kasakyanan ang motorkada. It is only the Santo Niño, the image of Santo Niño, and then it is led by the highway patrol group nga mga big bikes atong hatak, then 5 ra kasakyanan. Mutuyok siya within Cebu City nga area. Ang sa kuan, ang sa pista kanang Dispiras. Sa Bisperas nga Hapon, hapon, yes, daagi hapon ta. Mag-start og 6:30 sa hapon, but the same time the same gihapon, no, nga motorkada ra gihapon. Mutuyok ni siya sa tulo ka syudad sa Sugbo ug usa ka munisipyo sa
province, which is ang Cordoba. So, Apil motorcade lang gyapon. Cordoba. Apil lang Cordoba, Sir Dan. Og nakinumdum ka sa una nga walay apil lang Cordoba. Tungod kay iagi na siya, sir, sa Mandaue, Lapu-Lapu, apil pa ang Talisay. Talisay. Coming from, start na to 6:30 sa Basilica. First, diretso ni siya sa Talisay, muagi sa Inbacalso, diretso ni siya sa Talisay, then motuyok sa SRP, then going back to Mandaue, ari mag-agi sa Mabolo, pagbalik. And then, Mandaue, mo hapit ka diyot sa St. Joseph Parish, then mugdritso na sad og Lapu-Lapu, ngadto na sad sa simbahan sa Lapu-Lapu sa Birhen sa Rigla, and then going back, mudiretso na sad siya ngadto sa Cordoba. And then pagbalik niya gikan sa Cordoba, instead nga mobalik siya sa highway, ari na moagi sa atong bag-o nga bridge, sa third bridge sa CCLX. So, Then balik sa Santo Niño. So, limitado gyapon ang mga sakyanan. Yes, ang gialaw ra sa CCLX is only 5 ka vehicle. 5 ka vehicle. So, wa na samok siya. Yes, pero makita gihapon ni nato, i-live stream gihapon ni siya aron makita gihapon sa atong katawan. So, sa ikakuan, ini ka kanang fluvial, wa na. Wala na tay fluvial. So far sa ako nang gikaingon ang aturang activity sa religious activity with regards to the Fiesta Senior celebration is only 2. Pero kada adlaw open ang ato ang Basilica from 4:30 in the morning up to 8 o'clock, no? Hangtod na siya sa Pizza 14. Pero sa Pizza 15 o Pizza 16, which is ang kapistahan, mo open siya og 4:30 up to 10 o'clock in the evening. So ang pangutana, sir, limited lang ba gihapon ang tao nga mosulod sa maong Yes, ato ra gyapon i-control. Dili ta mo bawal, but atong i-control ang number of person nga naa sa sud sa simbahan. to maintain the minimum Yes, yes. Itong translasyon. Wala na. Amo na siyang translasyon, kana siyang mo naman na siyang translasyon Kanang nato. atong Cordoba? Kanang atong Cordoba. So, Sir Dan, dagdag po rin nato, aside po rin sa sinulog, Sir Dan, nga by January 9, magsugod ng atong checkpoint Yes. para sa ato ang election. Election activities, no? Election Related. activity. So, starting January 9, magsugod na ang ato ang mga COMELEC checkpoints. So it will be now tanan na tong mga checkpoints and operational nga mga buhaton that would be controlled sa COMELEC since nga election period na siya, considered as election period na siya. Gan ba na po, sir? Yes. Sir sa ato dito, Sir Oliver, kumusta man ang Lapu-Lapu sa may ato ang mga nabisihan karong pagsugod na sa 2021? So far, sir, ang pinaka-ibisihan gyud nato 2022. karon ang sa pag-focus sa ato ang clearing operations aron hinahinay na mabalik ang normal na kinabuhi ng mga tao sa Lapu-Lapu. Nag-deploy ta ng mga personnel sa ato ang mga money remittance center, sa ato ang mga bangko, kay nawala naman sir itong mga linya sa tubig o mga gasolina. So arita nag-focus sir sa mga money remittance center. So far sir, yan ang ato ang gikabisihan karon sa pag mag-isgot ta sa election karong January 9, election period karong January 9, na natay mga initial coordination na gipanghimo sa COMELEC, pero dili pa na siya sir ang priority sa kapulisan sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa pagkakaroon. Nalipay ta nga mo na inyong mga natural no ato ang kapulisan mo tan-aw gina kay ako na obserban bitaw mga remittance na naglinya ron no kay ang padaas kwarta nya pahatod sa kwarta dire no pagpadani mo ngadto yung pagkuha sa nimo jud gipadaan mangani ka kay tungod ka wa may internet kani adto no may internet kay ang nabantayan ako sa mga phone shop puro raman mga Manual sila. Oh, manual o niya sa man mutubo ka imong lukaton, no? Yemi ka padag kwarta wa kay internet. No, karon na internet mo na nga taas na pud ang linya dihan dapita. Oh, tiluod na. So, ma'am sa Piero 7, kumusta man? Ang PRO 7, Sir Dan, mauna sad no gikabisihan pud nato ang preparation pud nato sa ato ang COMELEC checkpoint ug gani subsuban na ang mga guidelines sa gihatag sa kauluhan, Sir Dan. So ang pagpatuman sa ato ang checkpoint on January 9, 12:01 midnight. So mao na siya, Sir Dan, gunban na pod siya. Gunban. So, gunban na siya, Sir Dan, sugod ang gunban. So aside sa Sir Dan, ang ato ang kapulisan po sa PRO 7
nanguan po sir din, nag-prepare po nga just in case nga musulod po, makasulod na ang Omicron variant diri sa ato sa Central Visayas, andam na atong kapulisan para mag-deploy na po kung itaas na po ang alert status nato diri sa PRO ato sa Central Visayas, andam na atong kapulisan para sa pag-deploy sa maong mga border control point. Sir Oliver o Caparilla, mingon tag gun ban kay eleksyon na sad. So atong warningan no, atong mga kaigsuonan kay tingin mo kumpiyansa sila no, ako lisensya no, mag-ulan na rin yun akong lisensya, so pwede ra ni. So gun ban meaning bisan pa doon na tay lisensya no, that is not considered as nga pwede na to nga madala the usual nga wala pay gun ban. Okay. So pwede ra na siya imo sang hipuson na like sa mga gun enthusiast kato mga fan shot. So as of now gi-cancel usa na siya because of the election Comelec gun ban. So unsay pamaagi para ang usa ka tawo makadagya mo sa armas bisan pag dunay Comelec gun ban? Exemption from the Comelec. Okay. Kinsa mga tawhana ang dunay first ang atong law enforcers, tanang mga law enforcement agencies, no? Automatic na siya. Even dili na siya automatic but mo submit gihapon ang ang admin ngadto sa Comelec nga mo ni ang list of personnel nato nga ma-exempt, no? EFP, NBI, tanang law enforcement agency. For the private individual, personal gid sila nga mo apply ngadto sa Comelec for the gun ban exemption. Og usually sir pag kanang naay election gun ban, suspended sir ang tanang mga permit to carry. okay. So wala gyud makadala ng armas. So, bisan pag kay lisensyado imong armas. Yes sir. Bisan pag kay permit to carry, suspended na siya. Oo, suspended. Gawas lang kung PNP ka o naa ka sa law enforcement. Even kung PNP ka, if you're not wearing the uniform, you're not allowed to bring your firearm. You can only bring your firearm when you are in uniform or in your actual duty. Sa may purpose na. Just to make it sure nga dili magamit ang mga armas sa election, no? Like for example nga kanang panghulga yes. Especially sa ato ang mga men in uniform nga dili sad sila magamit. At least no atong giklaro Ma'am Rayos kaya Yes, atong sir, mga nagtan-aw karon na sila yung idea no nga oy gun ban nya namon ko lisensya pwede ra di ana siguro ba so dili pwede ha bisa pag naa mo license to carry no Permit to carry, license inyong armas lisensyado wa na magpasabot nga pwede mo magdada ni ana no kay bisan gani nga tuang kapulisan kung wa lang sila mag-uniforme di sila pwede makada sa ilahang armas nga kung doon lagi checkpoint unya nga ipahigayon nya dako ba ni kanang mapriso biya kani no yes. Ato nang ipahibalo no that sa tanan natong kapulisan kung makahinumdum ka sa mga previous nato nga mga election nga period doon natin mga madakpan nganong doon ay madakpan nga police, doon ay madakpan nga PDEA, doon ay madakpan nga mga EFP because during sa checkpoint ato silang naharang. Na checkpoint sila nato unya they are not in their uniform. So sa tanang government sa tanang uniform personnel and law enforcement nga mga personnel, they can only carry their firearms in their actual duty, performance of duty, and if they are wearing their uniform. Okay. Wala tayong oras may gala, piki na katastanan, pero kita mo tugot nga dito tagang higayon ang ato ang mga bisita sa paghatag sa ilang mensahe, labi na sa to ang ilaha mismo ng mga konstituente diya sa una na to si Sir Parilla no, diri sa Dakbayan sa Sugbo. Sir, imong mensahe. Sa ato ang mga viewers no, sa ato ang mga Sugboanon, in behalf of our City Director, Police Colonel Josefino Ligan, kami sa Cebu City Police Office kami naghangyo nga muabag lang gyapon mo sa atong kapulisan, hilabi na karon sa unsay ato ang mga guidelines ato lang tumanon kay ang kaning tanan atong pahimangno is for the good sa ato ang tanan, especially nga daghan ta og mga katalagman nga atong giatubang dili lang ang kaning virus but duna sad tay mga bagyo o lain mga katalagman. So ato ang pahimangno nga mutuman lang ta og unsay ato ang pahimangno sa ato ang gobyerno. Daghan kayong salamat. Sir Oliver, imong mensahe. Sa ngalan po sa amo ang pinanggang mayor ng Lapu-Lapu City, si Mayor Jonard Ahong Chan, o sa amo ang City Director, si Police Colonel Arnel Banson, ang Team LCPO, nagpapasalamat po sa tanang upunganon sa padayong suporta sa mga programa o
kalihukan ng Lapu-Lapu City Police Office sa pagmantini ng kahapsay o kalinaw sa atong dakpayan. Og padayon po kaming naghangyo sa inyuhang kooperasyon o disiplina para sama-sama tayong bumangon sa hagupit ng bagyong Odette o sama-sama nating salubungin ang mga hamon ng 2022. Daghang salamat o Happy New Year po kanatong tanan. Ma'am Rayos, ay mo ang mensahe? So, una sa tanan, Sir Dan, magpasalamat sa day ko sa community sa pag-assist nila sa kapulisan nganong niubos ang ato ang crime incident na reach na to ang 13.4 nga sa pag-decrease na to sa crime incident tungod na sa inyong tabang sa amoa sa kapulisan og nakuha og nadako kaming accomplishment diri sa Central Visayas tungod ninyo sa inyong cooperation at the same time sa pagsumbong po ninyo para madakop ang maong mga kriminal. So sa kadaghan ng activities nato sa 2022 kami nga manghinaot nga unta wala mo'y puas sa pagtabang sa ato ang kapulisan sa Central Visayas, hilabi na karong umaabot nga sinulog at the same time the national and local election 2022. Maunta hapsay unta ang pagpatuman ani o unta sa mga checkpoints nato. So no, unta nga mo follow lang gyud ta kung unsay mga mandato para dili ta madakpan kung naa man galing tay saktong mga dokumento. Mao na to do nagdi-discuss na nato ang katong saganban. So unta nga kamo mo tuman sa ato ang unsay ipatuman sa ato ang checkpoint. So again, the Omicron variant nga wala pa dire unta di lang gyud unta makasulod but i-maintain gihapon nato ang minimum public health standard. So, dili na lang namo tas-on sa Police Regional Office 7 on behalf na lang sa among Regional Director, nga si Police Brigadier General Rocky Eduardo de la Peña Vega. Kami sa Police Regional Office 7 mapasalamaton kanyong tanan og maayong hapon. Alang yan itong nawahi sa pagtanaw sa ato ang programa, doon natin replay sa ato ang program sa PRO7 Action Files. Ugma ni, adlang Huybis, alas 9 hangtod sa alas 10 sa gabi. Sir Parilla, salamat kay sa imong higayon. Salamat kay sa rin nga nagkita tayo pag-usap. No? Niya, sangan na lang sa kong partner nining ato ang programa nga si Lieutenant Colonel Maria Aurora Lagari Rayos. Kini na lang inyong ubos nga alagad Dennis Rigner Tabar. Ako moingon, mayong hapon kanatong tanan. Next to God, next to God, next to God, mga pulis. Next to God, next to God, next to God, mga pulis. Baha ug landslide, tao na makwit. Pulis, pulis, kuha ami please. Linog tsunami, Ginoo ko. Pulis, pulis, salbaha mi please. Balay na sunog, butang na. Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan.